na ang sinabi po ng ICI, ang kanilang recommendation to file charges against the following individuals before the Office of the Ombudsman. Were you satisfied with that? Okay. Or sa palagay niyo ho ba kulang? Yung iba kasi, ang may personal knowledge lang ako is yung kay Saldico, di ba? Yung iba, wala talaga akong personal knowledge. So, hindi ako comment doon, no? Yung kay Saldico, sa tingin ko talagang dapat, marami siyang sasagutin, no? Pero ako, meron akong parang time limit, di ba? Na sa tingin ko, yung gobyerno dapat mapauwi nila si Saldico before the end of the year. Yun ang tingin ko. Pag hindi nila mapauwi, sa tingin ko magagalit yung tao at mabubuo na talaga yung isip ng tao ngayon. Because mabubuo ang isip ng tao na? Pag nakausap natin yung tao, ano ba sinasabi nila? Ayaw pauwiin si Saldico dahil magtututuro yan. So, pag hindi nila napauwi si Saldico by December, talagang maniniwala na yung tao dun sa bagay na yun. Diba? That's why I've been pushing DFA. Diba? Isang magandang araw sa inyo mga kababayan. Ito po, News That Matters. Nagbabalita ho dito at ating hong tatalakayin dito na itong si Saldico kung nasaan na ho po ba at ano po yung balita na sa kanya. At na kung saan na may bagong balita sa kanya na may bago na daw ho siyang passport. Kaya hindi na ho nakakauwi dito at hayahay na sa ibang bansa. Eto, bago tayo tumulak sa video na to mga kababayan, huwag ho nyo munang kalimutan i-share, i-like at subscribe nang sa ganon napapanood dito ng ating mga kababayan dito at sa iba't ibang bansa. Eto na po mga kababayan, tumulak na po tayo dito sa video na to sa interview ni Pinky Web kay Toby Chanco. Hold on, sir. And what about you? Would you believe that as well kung hindi pa po mapauwi si Saldico by the end of the year? Hindi, yun. Pati ako personally, pag hindi pa mapauwi si Saldico by December, mag-iisip na rin ako na baka merong mas mataas kay Saldico na gumagalaw para hindi siya pauwiin. Who happens to be who? Hindi, kasi ang pwede lang niya ituro si Speaker Martin Di ba? Ayan ho mga kababayan, nasan ka na ba talaga Saldico? Eto, narinig mo ho dito, kaya kailangan mo nang umuwi kasi kailangan mo pang sasagutin yung mga katanungan dito na yung mga kabalbalan na pagnanakaw na ginawa ni BBM at saka itong si Martin Romualdez. Ayan po, masyado pong natatagalan yung kaso dito mga kababayan, no? Kasi nga po itong si BBM at saka itong si Congressman Romualdez, may tinatago silang mga kabalbalan dito mga kababayan. Tungkol dito sa mga pera na bilyo-bilyon na nawawala mga kababayan. Ito po yung pinaka-worst na pangungurakot na nangyari dito sa Pilipinas. Dito lang po sa administrasyon ni BBM. Kaya itong si BBM wala hong magandang naidulot dito sa bansa natin. Kundi naghirap lang yung bansa natin, nagmahal ang mga bilihin at kawawa yung mamamayan tao dahil sa sobrang panggigipit ni BBM mga kababayan. Ito po, pag-usapan po natin at panoorin itong si Congressman Toby Chanco. Alright, so hindi natin maintindihan. At hindi ko talaga maintindihan, di ba makikita mo naman pag pursigido ang gobyerno Di ba? Makikita mo pag pursigido Let's compare, no? There were previous cases before na makikita mo kahit wala pang kaso, wala pang warrant, pursigido yung gobyerno na pauwiin kung sino man yon, di ba? Pero dito, meron ba sa gobyernong pursigidong... So you feel they're passive? Yes. They're passive. Yes. The Marcos administration is passive. No, especially the DFA. Di ba? Yung DFA kasi, ulit-ulit kong sinasabi, alam mo, simple lang yan. Kung may paraan, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, may dahilan. Bakit dahilan ang sinasabi nila? Hindi nila sinasabi sa tao o hindi nila sinasabi sa atin yung paraan. Di ba? Baligtad di ba? Ang binibigay nila yung dahilan, bakit hindi pwedeng kanselahin. Okay. Diba, no, human nature, pag ang binigay mo yung dahilan bakit hindi pwede, hindi ibig sabihin ayaw mo. Pag gusto mo, hahanapan ng paraan yan. Ipabayaan mo na yung abogado niya mag-question. Di ba? So, Ho lamang yan mga kababayan, di ba? Alam naman talaga natin na itong sila Saldico ay may tinatago. Kaya itong gobyerno ng ating pamahalaan, istikong bibig ang kanilang mga bibig. Sarado po mga kababayan kasi alam nila itong si Bongbong Marcos ang nagko-control dito sa ating mga gobyerno. Syempre may go signal yan dito sa ating Pangulo na kung saan na hindi nila kinancel yung passport ni Saldico na para ito ay makalabas dito sa bansa bago mangyari itong malaking iskandalo na to. Inunahan na po ni Saldico, alam niya na po, dinala niya na lahat doon yung mga kanyang mga pera at doon nag-apply ng mga
bumili ng mga properties at para makakuha ho ito ng passport. Ito mga kababayan, breaking news ho to. Meron hong binalita itong si Lito Banayo mga kababayan na kung saan, nako ito na yung huling barahan ni Saldico mga kababayan na kung saan baka ito na yung makakapag-uwi ho sa kanya. Eto, panoorin natin. Eto po mga kababayan, no, kaya pala hayahay itong si Saldico mga kababayan, no, pakape-kape na lang doon, nakaupo doon sa may beach. At yan po, tumatawa lang humag-isa dahil nga pinagtatawanan yung bansa natin na nakatakas ho siya dito sa mga kabalbalan ginawa nila. Ito po, ito nga yung binunyag, ito ni Lito Banayo mga kababayan na isang political strategist natin. Ito po yung ano niya, yung kaya pala hayahay itong si Saldico. Ito, baka nakakuha na daw ng mga passport. Ito yung yung nabalitaan niya na ito, si Saldico daw ay humahawak ng Maltese passport mga kababayan. Kaya hindi ho siya mapauwi-uwi dito sa ating bansa. Ang problema dito, kung nakakuha nga talaga ito ng passport si Saldico dito sa Malta, na walang extradition na law, itong si Saldico mga kababayan, hindi ho natin mapapakulong. Kasi nga po, wala ho silang extradition law dyan na kung nandyan yung isang nag-apply ng immigrant na hindi ho natin, wala hong law dyan na may papadala dito si Saldico mga kababayan. Kaya yan, hayahay ho siya. Ito yung sinabi ni kaya ito kung nakakuha man ito ng passport, nako hayahay na lang to itong si Kolokoy na si Saldico. Yan mga kababayan, ito po yung sinabi dito na kung saan yung nakita ni Lito Banayo na itong si Saldico perhaps armed with a Maltese passport ensconced in some European villa or maybe a Caribbean hideaway, even a Colombian jungle. Yan, nagtatago si Kolokoy. Ang sabi na yun ang sinulat ni Lito Banayo. Eto, Malta and EU member state previously offered citizenship through investment program that allows the foreigners to obtain Maltese passport in exchange for hefty contributions and residency. Ayan po, dahil nga po sa kung may pera ka, pwede ka makapag-apply dito ng citizenship dito sa Malta mga kababayan. Ito po yung galawan ni Saldico. Kaya nga ito, hayahay po siya dyan sa Malta kung totoo ho yan. Pero hindi naman ho siguro ibubunyag kung hindi ho ito totoo. Eto, nagbayad daw siya, nag-invest at nag-contribute ng minimum of 600,000 euro is equivalent to 40.8 million peso mga kababayan sa Malta's National Development Fund and maintain 36 months of residency. Ibig sabihin, ma-maintain niya yung pag-i-stay niya ng 36 months which is equivalent to 3 taon mga kababayan. Eksakto, no? Timplang-timpla. Parang kape. Mainit na kape. Tinimpla nila to, nila BBM. Usapan na nila to bago pa pumutok yung flood control na yan. Ito, pinakawalan na nila itong si Saldico para hindi ho maituturo dito at hindi makapagturo itong si Saldico na mapapakulong itong mga big fish na to na katulad nila Romualdez at saka itong si BBM mga kababayan. No? Sana ho isang malaking tulong ho ito dito sa bansa natin na itong na-contribute ni Lito Banayo mga kababayan. Shout out nga pala sa iyo, Sir Lito Banayo. The speculation comes as Co faces serious corruption accusation linked to 426 flood control projects worth of 35 billion mga kababayan. Yan ang naibulsa na itong ni Saldico, ang gagarapal ng pagmumuka ang kakapal. 35 billion na pera na napaka easy money ba, di ba mga kababayan, yung mga pagnanakaw lang nito, nagpayaman sila. And dahil nga dito, yung mga in-insert nilang mga bilyo-bilyon dito sa Bulacan na first district between 2022 to 2025. Mga kababayan, yan ho yung mga nalikom niyang pera, 35 billion mula nung 2022 hanggang 2025. According dito sa testimonies din ito ni Henry Alcantara at saka itong si Bryce Hernandez. Ayan po, allegedly demanded kickbacks up to 25% of the project cost. So nga naman, talagang itong si Saldico dahil nga siya isa sa mga kanang kamay ni House Speaker Martin Buaya Romualdez, siya ho yung nag-insert dito ng mga project na dito para dito sa Bulacan na kung saan nakalikom meron siyang 25% kickbacks ang kakapal ng mukha, no? Talagang hayahay dyan sa Malta, nagpapakasarap pagkatapos ninakaw yung mga pera natin.
Hayaan nyo ho, mga kababayan, meron din namang karmang darating, di ba? Huwag ho silang magpapakampante, yung mga magnanakaw na yan. Wanted basically the DFA to cancel the passport of Zaldico, right? Because we can only assume where he is. There is Yes. talk, either he's in Spain, Portugal, etc. Alam nyo, tama nga ho naman itong si Congressman Chanco, mga kababayan, no? Na kung nakinig lang ho itong mga DFA na to, hindi ho sana nakalabas ng bansa ito si Zaldico bago pumutok itong flood control investigation, mga kababayan. Pero ganun nga ho, syempre may mga plano tong mga mandarambong na to na kung saan inunahan na nila, na alam na nila na madedehado tong mga magnanakaw na to, at saka syempre ayaw nilang mapaya at na syempre nadadawit dito itong si Pangulong Bongbong Marcos at saka itong sila Romualdez, mga kababayan, at saka kung sino pa yan mga involved yan. Kaya ho ito inunahan na nila. Pero kung hindi lang sana nakinig, kung sana nakinig lang tong DFA, sana hindi nakalabas si Zaldico para ito ikakanta niya kung sino yung mga talagang kanyang mga kakutsaba dito, na kung sino yung nag-utos sa kanya na pakawalan yung mga insertion na yan, yung mga DPWH project na yan, mga kababayan. Ang kakapal ng mukha nila, no? Ang gagaling nila, ang tindi. 3 taon pa lang yan. Tignan nyo ninakaw binulsa ni Zaldico, 35 billion, mga kababayan. Grabe. That's still all unverified. The DFA is saying that you can cancel or revoke a passport if it was acquired fraudulently. Yes. If it was tampered with Yes. or issued erroneously. Yes. Or ordered by the court. Hindi, meron dyan. Section 4, When the RA holder- 11983. Nakasulat dyan, public safety, public health, and national security. Nandun. Di ba, sino magde-determine national security? Pwede ba silang pumunta sa korte para i-determine yung national security? Yan. It's not for the court to determine national security, di ba? What are your thoughts, though, if you're saying that the DFA is passive about this? Parang, are you saying also, is it right to conclude that you're saying that the Marcos administration also is passive, does not want Ay nako, Madam Pinky, ano ba naman yan? Tanong mo, Diyos ko. Of course, syempre. Of course, sino ba naman yun na yung syempre yung presidente, pagtatakpan niya yung mga yan, yung mga kasi alam niyang masasangkot diyan sila Romualdez, Ma'am Pinky, tsaka sila syempre yung mga iba pang mga masasangkot diyan, yung mga congressman na yan, yung mga may budget na insertion na yan, na kung saan nadadawit talaga diyan, maraming nadadawit na kung saan involved din diyan yung anak ni President Bongbong Marcos, mga kababayan. Kaya nga ito pinapangalagaan niya yung anak niya kaso ito yung ginawa nilang kabalbalan na to. Dito na natapos yung nila, yung administrasyon nila, mga kababayan, yung dynasty na kung tawagin. Nasira yung mga pangarap nila, yung mga Marcos na makapagsilbi dito sa bansa natin. Ito na ho yung kahuli-hulihan, mga kababayan, no? Naniniwala po kaya dahil dito kay Romualdez, dito na bumagsak yung dynasty yung pangarap ni Sandro Marcos na maging presidente ng papalit sa tatay niya. Pero never na mangyayari yan, mga kababayan. Dahil dito kay Zaldico at sila Romualdez, nasira yung pangarap ng mga Marcos na makapagsilbi dito sa bansa natin. Hindi nagpakasasa kayo sa mga pera, ang tatakaw nyo sa pera, yan ang bagay sa inyo. either he's in Spain, Portugal, etc. That's still all unverified. The DFA is saying that you can cancel or revoke a passport if it was acquired fraudulently. Yes. If it was tampered with Yes. or issued erroneously. Yes. Or ordered by the court. Hindi, meron dyan. Section 4, When the RA holder- 11983. Nakasulat dyan, public safety, public health, and national security. Nandun. Di ba, sino magde-determine national security? Pwede ba silang pumunta sa korte para i-determine yung national security? It's not for the court to determine national security, di ba? What are your thoughts, though, if you're saying that the DFA is passive about this? Parang, are you saying also, is it right to conclude that you're saying that the Marcos administration also is passive, does not want... No, I don't think so. I think it's the job of the DFA na gawin yan. Hindi naman kasi sinasabi pa ng DFA na ayaw nila. Parang dinidelay lang. Kumbaga sa ano yung tinatawag natin, dinidribble, di ba? Dinidribble, Okay, oo. baliktarin natin yung sitwasyon, Pinky. Kunyari, may mag-file ng kaso. Nagkaroon ng court order. By the time na ma-serve yung court order, sabihin ni Zaldico meron na siyang passport sa isang bansa I see. na walang extradition. Ano gagawin natin lahat? What will we all do? Tsaka tayo magsisisihan? Kasi hindi mo kailangan... I mean,
anong gagawin natin and how will you appease people? Ang isipin ng tao, kaya nyo hindi kinancel, binigyan nyo siya ng pagkakataon na makakuha ng pasaporte sa ibang bansa. Tama ho yan, mga kababayan. Di ba yung sinabi ko nga kanina na ito pinagplanuhan na nila. In advance na yung mga utak nila. Kasi alam na nila na mapapendeho sila dito. Yung mga pagkasindikato nila ay mabubulgar dito. Kaya ito hindi kinansela ho yung passport ni Saldico, mga kababayan. Ito naman si Pinky Web, hindi naman nagmamaang-maangan pa. Siyempre naman, sino pa naman ang mag-ano dyan? Siyempre, binaback-upan ni BBM yan, di ba? Na kaya hinayaan nilang makalis talaga yan. Diyos ko po. Saka ito, mga kababayan, breaking news ito. Itong yung kalagayan ni Tatay Digong. Ipatingnan natin dito. Sandali lang ho. Ito, mga kababayan, di ba? Ito, si Bongbong Marcos. Kaya niya ito pinakulong si Tatay Digong natin. Na pinagplanuhan niya na yan. Advance ng utak niya. Dahil alam niya na hindi na sila in good terms itong Marcos, at alam naman ni Tatay Digong na itong si Bongbong Marcos pagdating ng susunod na election hindi naman nanalo to. At saka alam niya naman nung una pa nung nanalo na si Marcos, doon nagbago ang kanyang ugali, mga kababayan. Nung naghahangad siya na maging presidente ng ating bansa, ito ang ginawa niya, nagsisip-sip dito kay Tatay Digong. Pero nung nakaupo na itong si Polvoron Boy Marcos, ito ang ginawa niya, di ba? Without the jurisdiction, pinakulong niya si Tatay Digong at dinala doon sa Dahig. Ito ang gusto niya doon, ang gustong mangyari, ang plano na itong si Polvoron, mga kababayan. Gusto niya talagang nabibigay na yung katawan ni Tatay Digong. Kasi syempre sa 80 plus na yung taon ni Tatay Digong, syempre kinulong niya, ilang years na siya doon. Tingnan mo, nangangayayat na, butot balat na yung Tatay Digong natin, na kulang yung pag-aalaga sa kanya doon. Syempre iba pa rin po dito yung kapag nandito ka sa bansa natin na inaalagaan ka ng pamilya mo, kahit naka-house arrest ka lang, at least kasama mo yung pamilya mo, nakakain ka ng masarap, nakakatulog ka ng masarap dahil katabi mo yung pamilya mo. Iyan po, lack of medical attention for former President Rodrigo Duterte in The Hague made under the instruction of the Bangag Marcos administration to worsen his health and prevent a political comeback in 2028. Ayan, mga kababayan. Kasi alam naman natin na itong si Tatay Digong, kahit may edad na ho siya, kung tatakbo siyang presidente, ang gagumagana ho sa kanya, hindi yung katawan niya, yung utak niya mismo, kahit na hindi niya na ho kaya talaga maglad, nahihirapan dyan. Kahit nakaupo lang ho yan, pero nakamonitor pa rin siya dito sa bansa natin. Kung siya ay maging presidente ulit. Kahit na kung hindi niya na kaya, kahit si Madam Inday Sara na lang ang tatakbo, di ba? Kasi malamang ganyan ang mangyayari. Si Madam Sara yung tatakbong presidente, pero ang gagawin niya, si Tatay Digong yung kanyang special advisor, mga kababayan. Yan ang ginawa ni Bongbong Marcos. Pero sa tingin nyo, mga kababayan, itong si Bongbong Marcos ba? Kahit na sabihin mo, mananalo pa ba to sa susunod? Wala na, di ba? Kahit anong gawin nila. Kaya itong mga to, kapag sa 2028 nanalo si VP Sara, malilintikan tong mga to. Ewan ko lang, baka hindi na nga nila tatapusin tong termino nila. Alam nyo kung bakit po? Syempre po, magtatago na yung mga yan. Doon sila pupunta sa bansa na walang extradition law. Ibig sabihin, malaya sila doon na walang karapatan yung gobyerno natin na pauwiin sila. Baka yan ho ang mangyayari, mga kabalbalan na sindikatong to si Marcos at saka yung mga kakutsaba niya. Kaya kayong mga government officials na yan, bantayan nyo ho itong si BBM. Hindi ho siguradong hindi ho matatapos termino niya, siguradong aalis ng bansa yan, iiwanan niya rin ho tayo at nakahawin yung mga pera natin. Yung Maharlika at saka yung mga ginto na 30 toneladang ginto, binenta niya, wala man hong balita sa atin, ano? At saka yung mga dyan sa Maharlika, yung mga SSS natin, yung mga pag-ibig natin, ininvest nila, yung mga pera natin, nalugi-lugi lang na yung pinag-investan nila, kay kasama ring isa ring mandarambong, mga kababayan. In 3, 2, 1. Ayan po, mga kababayan, nasan dyan si BBM, mga kababayan. And now over the left. In 3, 2, 1. Ayan po, mga kababayan, yun dito sa Japan Summit. 28 Asian, nasaan yung presidente natin? Hindi ho siya nakikipag-cooperate dito sa mga kapitbahay nating mga Asian countries, mga kababayan. Na kung saan nagpakita lang ho siya nung nasa Kuala Lumpur, pero hindi ho talaga
bugal sa kalooban niya. Hindi nga sila nagpansinan ni Donald Trump, mga kababayan, di ba? Na kung saan ito nagmamatigas itong BBM natin, na akala niya itong bansa natin ay capable na kaya nating makipaggera dito sa China. Na kung saan wala ho siyang talagang peace talks at dito sa bansang China, na kung saan kung nagkakaroon ng tension, wala ho naman tayong nagagawa. Sino ang kawawa? Yung ating mga Coast Guard na nagsasakripisyo dyan, na binubuli, na wala man lang ginagawa itong bansa natin, na hinahayaan lang na mabuli itong bansa natin. Samantalang nung itong si Tatay Digong, nung nakaupong presidente, hindi naman ho tayo binubuli ng mga bansang yan, mga kababayan, di ba? Nakita nyo po mga kababayan. Ayan po. Thank you, Your Excellencies. You may kindly take your seats. Kaya nga yung mga kababayan, itong presidente natin, wag ho tayong maniniwala dito dahil itong presidente natin nasa maling direksyon ang kanyang tinatahak. Hindi niya ho tayo dinadala sa tamang direksyon na itong bansa natin ay lumago ang ekonomiya, kundi bumagsak ang ekonomiya. Ninanakaw lang nila yung mga pera natin, mga kababayan. Nagpakasasa tong mga to, na kung saan nakakawawa yung ating mga kababayang binabaha dito sa Pilipinas kapag may mga bagyo, dahil itong mga pondo ng mga dapat na napunta dyan, wala na, ninakaw lang ng mga sindikatong to, mga kababayan. Kaya tayo, mga kababayan, alam na ho natin ang ating gagawin, wag na ho natin hayaan hintayin na tumagal pa itong si BBM. Kaya sama-sama ho tayo, wag ho tayong mananahimik lang, tayo'y maging matapang at lumaban dito sa karapatan natin na itong si BBM Marcos ay wala akong magandang naidulot dito sa bansa natin. Hanggang dito na lang ho tayo, mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong suporta dito sa panonood dito sa video na to. Huwag nyo lang kalimutan i-share, like at subscribe nang sa ganun napapanood naman ito ng ating mga kababayan dito at sa iba't ibang bansa, yung mga kaguluhan dito. Maraming salamat po. News That Matters, and God bless.